Tama po. In fact, very recently, we filed cases doon sa mga nagpakalat ng medical certificate ng ating Pangulo. Ito po ay pending preliminary investigation before the Department of Justice. At bukod po dito, marami pong minomonitor ang ating Cybercrime Division at ang ating mga intelligence officers sa NBI para po malaman kung sino po ang actively disseminating and publishing mga fake news, lalong-lalo na po yung mga nakakaapekto o nakaka-endanger ng public order at makakasira sa interes ng ating Estado. Ito po ay ating minomonitor at kami po ay nakakasiguro na ito po ay ating tututukan para po ang mga tao na responsible po sa mga gantong klaseng activities ay makasuhan at para wag na puntularan. Ay, Chief, before pagtanong si Mas, sabihin ko lang, may papasa kami sa iyo, yung mga ginagamit, yung mga items ng One News, One PH. Tapos pina-fake news, ano? Naku. Papasa namin sa inyo. Naku! We will be very glad to work on that case, on those cases po. Opo. Chief Malyari, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Opo, base po doon sa inyong initial na investigasyon, ano po kaya ang motibo nitong mga sunod-sunod na alam natin na matagal nang may fake news, pero ramdam po kasi natin ngayon yung parang biglang pagiging talamak niya sa social media. So ano po yung nakikita nyong motibo behind this? At meron po ba tayong... Okay, hindi po namin madi-discount ng totoong dahilan dito is yun nga pong destabilization. Katunayan, nakalagay po doon sa Article 154 ng Revised Penal Code yung pong unlawful use of means of publication kapag ang intention is to endanger public order or affect the national interest. Ito po ay nakikita namin na malamang ito nga po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang pagpapalaganap ng mga peking balita tungkol sa Pangulo itong mga nagdaang mga araw. Kaya po ating itong minomonitor, nagsisave po tayo ng kopya para po tayo ay makapag-file ng kaso eventually at maparusahan ng mga taong involved sa pagpapakalat ng gantong mga klaseng balita. Although hindi rin po namin madi-discount na yung iba, malamang hindi nila alam na mali yung kanilang ginagawa na pag-share ng fake news. Pero dahil po dito, kami po ay nananawagan na bagamat yung iba ay hindi nagkaroon talaga ng pagkakataong mag-verify kung totoo ito o hindi, sana kung hindi tayo sigurado, wag na nating i-share o wag na nating ipalaganap. Pero sa ngayon po, meron na po ba tayong mga natutukoy o na-identify na mga people behind dito sa pagpapakalat ng fake news? Involved ba sila sa isang grupo ba ito? Mga bayarang sindikat o mga bayarang troll sindikato? Paano po natin to tinitingnan, Chief? Well, right now, bagamat meron po ang mga taong tinututukan ng ating Cybercrime Division at ang ating mga intelligence officers para lamang po wag maapektuhan ang efforts na ginagawa ng ating NBI, ay hindi po kami maglalabas ng detalye. Bagamat hindi po natin ma-discount yung posibilidad na yung mga taong mga dati nating nakasuhan na at dati nating minomonitor ay siya ring responsable sa pagpapakalat ng mga gantong balita. Kaya po, bagamat gusto naming sabihin sa inyo ang mga detalye, baka po makaapekto po ito sa estado ng ating pag-iimbestiga. Opo, naiintindihan po namin yan, Chief. Pero tama po ba yung obserbasyon namin na medyo umo-i talaga yung pagkalat this time around? Actually, tama po kayo. Ang tingin namin, masyado talagang naging rampant for the past few days. Hindi kagaya dati na ilang tao lamang. Itong nagdaang mga araw, nakita namin pati mga ilang tao na hindi naman talaga nating masasabi na na critical sa ating current administration, pati po sila nagkaroon ng pagkakataong i-share yung fake news. Kaya talagang napakarampant po, gaya po ng inyong observation.